fireworks display at drone show ang naging bida sa selebrasyon sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kagabi nga po, at makikiyong-hiwatchay tayo sa unang balita ni Jomer Apresto. Pinaliwanag ng fireworks display ang paligid ng Binondo, Maynila kaninang hating gabi. Countdown at pagsalubong ito sa Chinese New Year. Napuno ng mga tao ang kahabaan ng Jones Bridge. Ang tulay na ito ang nagsisilbing entryway papunta sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Manila Chinatown. Marami rin ang nanood ng fireworks display sa kahabaan ng Pasig River Esplanade. Kanya-kanyang labas ng cellphone ng lahat para ma-videohan ang nagagandahang fireworks display. Mayroon ding drone show na may nakasulat na Kong Hei Fat Choi at Dugong Chino, Pusong Pinoy. Worth it po. Okay po, maganda po. The best. Nag-enjoy si Jerickson na first time daw magpunta rito para sa Chinese New Year. Kasama niya ang kanyang buong pamilya. Ganda ng fireworks. Sana mag-certain kami ngayong taon. Magkaroon ng maraming oportunidad sa trabaho. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, President Dr. Cecilio Pedro, sagot na mahigit 30 Chinese Association ang naging aktibidad. We wish you and your loved ones happiness, prosperity, and good health and fortune. May all of us extend mutual respect and high regard to our countries, and let us all work hand in hand to make our world a better place to live in. Ayon sa Manila Police District, umabot sa 250,000 ang naitalang dumalo sa Chinese New Year countdown. Bukod sa salubong sa Chinese New Year, magkakaroon din ng Grand Thanksgiving Parade mamayang hapon sa paligid ng Chinatown. Gusto natin magpaalala sa kababayan natin, lalo na ngayon, huwag nang magdala ng mga malalaking halaga ng pera, mga mahaling bagay. Ang nasa atin ang pag-iingat din. At yung mga kawatan, naghihintay lang yan ng pagkakataon. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kiyong-hiwatchay mga kapuso, tuloy-tuloy po ang Chinese New Year celebration dito sa oldest Chinatown in the world, dito po sa Binondo, Maynila. At sa mga sandali pong ito, pasado alas 7 na po ng umaga, makikita po natin na talagang buhay na po yung kalsada. Talagang napakarami na po mga namamasyal, mga turista rito. Kanina may mga nakita tayong mga pamilya, mga magbabarkada na as early as now, talagang nag-iikot na po rito. Lahat sila may mga hawak ng mga cellphones, mga cameras, at talagang kinakapture nila yung moment ngayong Chinese New Year. Siyempre, makikiayon din po sila sa selebrasyon dahil nga po gusto nila makapag-post din po ng sarili nila dito sa selebrasyon dito. Kahit na wala pa pong mga programa sa mga sandaling ito, talagang marami nang nag-iikot, mga namimili ng mga lucky charms para salubungin yung bagong taon, at marami na rin po mga nagfo-food crawl dahil dito alam naman natin sa Binondo, sa Maynila, talagang napakaraming mga masasarap na mga pagkain. Kaya breakfast pa lang dito na nila ginagawa dito sa Binondo. At nga mamaya nga po, nakita natin kanina, kinlear na rin po ng Manila Police District itong Ongpin Street mula sa mga vendors para sa gaganaping Grand Thanksgiving Parade mamayang alas 2 ng hapon na magsisimula po sa may Old Post Office at iikot po sa Chinatown. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa magaganap na Grand Thanksgiving Parade, makakasama po natin live dito si MPD Director, Police Brigadier General Tom Ibay. Magandang umaga po sa inyo, sir. Kung yes, magandang umaga po sa lahat ng televiewers natin. Una po sa lahat, kumusta naman po yung security preparations natin para doon sa gaganaping parade? Mamaya, ang sinasabi niyo po sa akin, mukhang mahigit pa sa 1 milyon yung makikiselebrate ng Chinese New Year ngayong araw dito? Yes, yun ang expectation natin simula kagabi sa pagsalubong ng Chinese New Year. Naglatag na tayo ng kaukulang mga personnel natin. So, gano'ng karami, sir? Mas marami, talagang mas marami ngayon compared last year, more than 400,000 yung estimate namin na nag-join mula umaga hanggang gabi. Wow. Pero ngayong umaga, mula dun sa binanggit nyo na ating parade, magsisimula ito sa may post office, tatawid ng Jones Bridge, kakanan ng Escolta, then Plaza Santa Cruz, and then papasok ulit ng Dasmariñas, Quintin Paredes, at dito kakanan, dito sa kinatatayuan natin, dito ito sa Ongpin. Then kakaliwa ng T. Alonso, kakaliwa ng Soler, at magtatapos sa may Reyna Regente. Pero hindi po sasara ang mga kalsada o isasara po? Hindi po natin isasara ang ating kalsada dahil dadaanan po ito ng ating mga sasakyan, parada.
Kaya lang maglalatag tayo ng kukulang mga security natin, mga kapulisan dito para magbantay dito sa mga pumupuntang kababayan natin na namimili ng mga Lucky Charm, kakain at makipag-celebrate dito. Ano po ang paalala natin sa mga makikiselebrate, makikisaya dito sa Chinese New Year dito sa Binondo po? Katulad ng lagi nating binabanggit, pag-ingatan natin ang sarili, ang ating mga gamit at kung may makita tayong kahina-hinalang mga sa ating paligid, ipag-alam kagad sa ating mga pulisan na nandito naman na nakalatag. May iba lang po tayo, no? Kanina lamang ay nag-report din po si Jomer Apresto. Dito rin po, nagkaroon po ng sunog sa isang condo unit dito po sa Binondo, Maynila. Kumusta po yung security at meron po ba tayong karagdagang detalye pa na maaaring maibigay sa ating mga kababayan? Basta for 30 ay fire out naman, pero nakasecure pa rin ang ating mga kapulisan dito sa may building, sa isang condominium building para sa kaukulang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Nakakalungkot lang po na nangyari pa yan sa mismong Chinese New Year, pero hindi naman po ito makakaantala, makakaapekto doon sa selebrasyon na mangyayari? Hindi naman at patuloy yung ating clearing, inaalis natin yung mga sagabal, yung mga obstruction, yung mga vendors para maging maayos yung daloy ng trapiko at ng ating mga kababayan na pumupunta rito. Good luck, sir. We're wishing you all the best and happy Chinese New Year po muli. Kyong Hiwat Chai. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Police Brigadier General Tom Ibay, ang MPD Director. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ingat po. Igan, ramdam niyo ba ang mas malamig na panahon? Naitala ng Pag-asa ang pinakamababang temperatura dito sa Metro Manila. Malamig din sa ibang panig ng bansa. Tayo na sa Antipolo. Sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, giniginaw ka ba? Igan, sanay tayong mga Pinoy sa sunny weather dito sa Pilipinas na isang tropical country. Kaya naman kapag malamig ang panahon, sinusulit ito ng marami nating kababayan. Kahapon, January 28, naitala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio City at Metro Manila ngayong amihan season. Ang lamig sa summer capital ng bansa umabot sa 11.8 degrees Celsius kahapon. Habang sa Science Garden sa Quezon City, nai-record ang temperatura sa 20.4 degrees Celsius. Naitala naman ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season sa bansa sa La Trinidad, Benguet noong linggo na umabot sa 9.4 degrees Celsius. Hindi pangkaraniwan ang ganyang lamig sa Pilipinas, kaya ilan nating kababayan dumarayo talaga para maranasan yan. Gaya na lang dito sa Antipolo City. Ang kainang ito dinadagsa ng mga customer buong magdamag. Mahigit 4 na malalaking kaldero ng pares at lugaw daw ang nauubos kada araw. Ang ino-order po nila lagi yung lechon pares, yung best seller namin. Mas marami yung pares kaysa namin sa ulam po. Kasi po gusto nilang mainit lagi yung sabaw. Galing daw sa iba't ibang lugar ang mga dumarayo rito tuwing madaling araw. Yung mga riders po kadalasan po mas marami po kaysa sa mga naka 4 wheels po. Naka-uniform po talaga sila. Yung yung naka-jacket. Halimbawa si CJ at kanyang mga kaibigan na nagmotor mula sa Pasig. Ramdam na ramdam daw nila ang lamig, lalo na sa madaling araw ngayong amihan season. Nagpamuni-muni lang kami galing sa party. And then, dahil nga sa malamig yung panahon, ang pagtripa namin yung pares. Igan, nandito tayo ngayon sa upper part ng Antipolo City at sa mga oras na ito ay bukod sa medyo makulimlim at cloudy, kita pa yung fog sa mountainous area dito sa syudad. At sa mga puntong ito rin ay nasa 23 degrees Celsius ang temperatura rito sa Antipolo City. At to answer your question earlier, Igan, nilalamig tayo kaya nga naka-jacket tayo ngayon. At yan ang unang balita mula rito sa Pilgrimage Capital of the Philippines. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Davao City 3rd District Representative Isidro Lungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez para ipawalang bisa ang 6.326 trillion pesos na national budget. Ayon kina Ungab at Rodriguez, labag sa saligang batas ang pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report na pinagbatayan ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Chisa Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi naman ni Bersamin, hindi pa siya nabibigyan ng kopya ng petisyon.
Si Romualdez pag-aaralan pa raw ang petisyon. Bukas naman si Escudero sa anumang tanong tungkol sa ipinasang batas ng Kongreso. Pagkakataon din daw ito para makilahok ang Korte Suprema sa mga issue sa national budget. Binasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang iba't ibang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa komosyon habang inililipat ng ospital si OBP Chief of Staff Zuleika Lopez noong Nobyembre. Yan ang mga reklamong direct assault, grave coercion at disobedience to authority. Sinampa rin ito laban kay Vice President Security and Protection Group Head Colonel Raymond Lachica at iba pa. Nag-ugat ang reklamo na magkaroon ng komosyon sa paglilipat kay Lopez sa ospital matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nakadetain sa kamera. Sa naturang insidente, tinulak at sinigawan umano ng security ng bise ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit na si Lieutenant Colonel Jason Villamor. Pero ayon sa desisyon ng Quezon City Prosecutor, wala silang nakita matibay na ebidensya laban sa mga inireklamo. Wala rin daw witness na sumuporta sa mga alegasyon ni Villamor. Hindi rin daw napatunayan ni Villamor na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Lopez. Naaayon at lehitimo din anila ang paninigaw ng bise batay raw sa inasal ni Villamor. Sinisikap pang kunin ang pahayag ni Lieutenant Colonel Villamor ng QCPD. Gayun din ang panig ng bise at iba pang inireklamo. Mga kapuso, gumagawa na raw po ng paraan ang mga ahensya ng ating pamahalaan na posibleng maapektuhan ng suspensyon ng foreign aid ng Amerika. May iba pa naman daw tayong mga kaibigan at mga kaalyado mga bansa na posibleng pagkunan ng pondo para sa mga proyekto. Narito po ang aking unang balita. Dekada-dekada nang tumatanggap ng tulong mula sa American City Health Department ng Quezon City para labanan ng iba-ibang sakit, kabilang ang tuberculosis. Idinadaan yan sa United States Agency for International Development o USAID, ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos na nangunguna sa pagbibigay ng humanitarian aid sa mga partner na bansa. Every help counts para po mapatakbo ng maigi ang bawat step along the way ng primary care, which is early detection, prevention, early detection, diagnosis and treatment po. Kaya hindi raw maiwasang mabahala ng Quezon City Health Department nang malamang suspendido muna ang mga tulong ng Amerika. 70 araw yan habang pinag-aaralan kung itutuloy alinsunod sa America First agenda ni US President Donald Trump. Pero hindi lang Quezon City Health Department ang nakikinabang sa tulong ng USAID. Mula pa noong 1961 ay nakikipagtulungan na ang USAID sa ating pamahalaan at iba pang mga lokal na organisasyon. Katunayan ay nakapag-invest na raw ito ng higit 247.5 billion pesos o $5.1 billion sa ating bansa para makamit umano ang parehong layunin ng pag-unlad. Bagamat di direkta ang posibleng epekto ng pagpapasuspinde, mararamdaman pa rin ito ayon sa NEDA. The impact could be more indirect. For example, the major shareholder of the multilateral institutions is the U.S. World Bank, ADB. If the lending facility, especially for official development assistance, in those institutions is affected, then we can also be affected in the medium term. No? We have other friends and allies that have all come together, and we will find a way to be able to take up the slack kung meron man from other countries that are prepared to also do the same thing. Ang ginagawa naman ng ating kalihim ni Secretary Herbosa, he has been pursuing multilateral arrangements. Nakikipag-usap din po siya sa ibang mga bansa, sa ibang mga possible sources of support. Ang Quezon City Health Department naniniwalang kahit daw sa foreign assistance, wala rin namang forever. Kaya ginagawa na lang daw nila ng paraan na makahanap ng ibang mapagkukunan ng pondo. Pag nag-enter kami into AMOA, alam namin na may certain coverage period kung kailan mag-e-end. Hindi naman natin hahayaan, ma'am, na mapilayan kasi dapat continuous lahat ng serbisyo eh. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Binaligtad ng Court of Appeals ang pagpayag ng Manila Regional Trial Court na makapagpiyansa ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2022. Hiling ng kaanak na isa sa mga nawawala, ito na sana ang simula ng hustisya
para sa kanilang mga mahal sa buhay. Lagi una ka sa balita ni Salima Refran, exclusive. Nais nang ipaaresto muli ng Department of Justice ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2022. Binaligtad kasi ng Court of Appeals ang desisyon ng Manila RTC Branch 40 na makapagpiyansa ang mga akusado sa mga non-bailable na mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Well, ang naging desisyon ng Court of Appeals dyan ay dininay niya yung bail na ipinagkaloob ng huwes doon sa trial court dito sa mga akusado. Sa resolusyon ng Court of Appeals, sinasabi niya doon na marami siyang mga nakitang puntos na kumbaga hindi na evaluate ng maayos, no, or nakaligtaan na kinonsider ng judge sa pag-grant ng bail na hindi dapat. Bunga ito ng pagkatig ng CA sa petition for certiorari ng prosekusyon kung saan nagkaroon raw ng grave abuse of discretion ng trial court. Sa 18 pahinang desisyon, sabi ng CA, inabuso ng korte ang kanyang diskresyon sa pagpasyang bigyan ng piyansa ang mga akusado ngayong may strong evidence of guilt. Hindi rin binigyang bigat ng CA ang ginawang recantation ng isa sa mga testigo dahil hindi naman daw nito binabawi ang naunang mga pahayag sa korte. Mga akusado ang 6 na security personnel ng Manila Arena sa Santa Ana, Maynila na tinuturong huling kasama at nagsakay raw sa van sa mga nawawalang sabungero at ang inarkilahan nilang driver. Naglabas pa noon ng DOJ ng reward na tig 1 milyong piso para sa impormasyon para sa kanilang pagkakaaresto. September 2023 nang maaresto sila sa isang paupahang bahay sa Parañaque. December 2023 nang payagan silang magpiyansa na tig 3 milyong piso bawat isa. Wala pang aksyon ng Manila RTC Branch 40 sa motion for rearrest ng prosekusyon dahil kahapon lamang natanggap ng korte ang desisyon ng Court of Appeals. Ang kampo naman ng mga akusado naghain ng motion for reconsideration sa CA. Umatras man ang mga pamilya ng lahat ng 6 na nawawalang sabungero, may mga kaanak pa rin silang desidido at porsigidong ituloy ang kaso. Tulad ng partner ni John Claude Inunog na si Jaja. Sa awa naman po ng Diyos, siguro nadaan din sa panalangin naming lahat na nagtitiwala pa rin sa justice natin dito sa Pilipinas na buti naman pumanig rin po sa amin yung pagkakataon sa ngayon. Pero sana po, dire-diretso yung pinaglalaban namin. Sana ito na yung chance na makuha na talaga namin yung hustisya para dun sa mga taong hinahanap namin. Huwag silang masiraan ng loob. No? Kung meron silang ipinaglalaban at kung gusto talaga nila o ang hangad nila ay makakuha ng hustisya para sa mga nawawala nilang kamag-anak o mahal sa buhay, dapat ilaban nila. Bukod sa kaso ng 6 na nawawalang sabungero sa Manila Arena, dinidinig rin ang kaso ng pagkawala ng isabong master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna RTC. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng 27 pang nawawalang sabungero. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Binigyan din ang tamang pagpili ng kandidato sa eleksyon 2025 sa huling bahagi ng Mindanao Leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. May unang balita si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa Mindanao Leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, naging sentro ng diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili rin ng tamang kandidato ang binigyang diin sa huling bahagi ng Mindanao Leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon, na dinaluhan ng libu-libong estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from
misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan sa pagiging masinop at fact-checkers bilang depensa sa mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon. We, the people, are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Gold Award ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Integrated News para sa Public Relations Program's Best Use of Partnership categories sa 60th Anvil Awards. Kabilang po ang campaign na ito sa 122 entries na binigyang pagkilala sa 60th Anvil Awards. Si GMA Integrated News Regional TV and Synergy Senior Vice President and Head Oliver Victor B. Amoroso ang tumanggap ng parangal. Ang campaign ay pinangunahan ng GMA Integrated News kasamang 60 media organizations, universities at Commission on Elections. At dahil nasa top 3, nominado rin ang campaign sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng Anvil. Layo ng campaign na matulungan ng bayan sa pamamagitan ng paglaban sa mga peking balita at imulat ang mata ng marami para hindi mabiktima ng maling impormasyon. May problema sa disinformation, sa misinformation, at in a whole, no, ang problema sa fake news. So, itong parangal na ito, lalo pang nag-encourage sa atin, lalo na sa GMA Integrated News, na lagyan natin pa, no, ng laman, ng content, na nagpapakita na ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-recognize natin at ma-identify natin yung mga fake news nga. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. Ang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother, mapapanood na dito sa GMA, kasunod ng pagsasanib puwersa ng kapuso at kapamilya executives. Sa mismong bahay ni Kuya naganap ang contract signing. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Tagalinis, tagalaba, taga-start ng kotse. After Unbreak My Heart, it's showtime at ang highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Again. Another giant collab na naman ang sinelyohan ng GMA Network at ABS-CBN Studios. This time, ile-level up ang longest-running reality show ng bansa, ang Pinoy Big Brother, na mapapanood na sa GMA soon. Nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nilang mapanood, sino gusto nilang makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. Pumirma para sa GMA, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duwavig Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network, Attorney Annette Gozon Valdez. Sa hanay naman ng Kapamilya Network, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, at COO for Broadcast, Maria Socorro V. Vidanes. Present din ang ilang opisyal ng Kapuso Network. Inilibot din ng ABS-CBN executives ang GMA executives sa ilang bahagi ng bahay ni Kuya, gaya ng confession room. Sa 20th year ng reality show, mas bibigyang kulay ng mga sparkle artists at star magic talents ang mas pinatinding Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Ilang kapuso na alumni ng bahay ni Kuya, sina Megan Yang, Tom Rodriguez at Beauty Gonzalez. Ito ang unang balita
Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.